ating lahat dito po sa May Sipos. Kami po ay naparito para po magbahagi sa inyo ng libreng salita ng Diyos. Mga minamahal naming kaibigan, huwag kayong mag-alala dahil hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Alam niyo po ba na sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Karamihan po sa atin dito ay naghahanap buhay para mabuhay tayo. Yung iba namamalengke, namimili para may kakainin mamaya. Pero alam niyo po ba na hindi lang doon nabubuhay ang tao ayon sa Panginoong Jesucristo, kundi ang tao ay nabubuhay rin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang tao po, mga kapatid, hindi na po tayo merong laman. Meron din po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. At ang pagkain po ng ating mga espiritu at kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin mapakinggan ang mensahe ng Diyos araw-araw. Sabi po sa Lucas chapter 11 verse 28, sabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos ay atin pong pinapakinggan at ipinapamuhay, mga kapatid, tayo po ay mapalad. Tayo po ay blessed. Alam niyo po ba na sobrang gulo na po ng panahon natin ngayon? At alam niyo po ba na ang buhay ng tao ay maiksi lamang? Sabi po sa Job chapter 14 verse 1, sabi doon, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit ito'y punong-puno ng kahirapan. Tunay po, mga minamahal namin kaibigan, na ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. Darating ang panahon na tayo po ay lilisan sa mundong ito. Tayo po ay mamamatay sapagkat ang tayo ay doon po nakatakda. Sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sabi po sa salita ng Diyos, for it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Sabi po doon, sapagkat itinakda ng Diyos na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos doon ay ang paghuhukom o paghahatol ng Panginoon. Alam niyo po, maraming tao pinaghahandaan yung future. Nagtatrabaho, nag-aaral ng mabuti para magkaroon ng magandang future sa hinaharap. Pero alam niyo po ba na ang tunay na future na dapat pinaghahandaan ng tao ay yung kamatayan? Sabi po sa mga aral, chapter 7 verse 4, matalino ang isang taong naghahanda para sa araw ng kanyang kamatayan. At yan po ang madalas na nakakalimutan ng tao. Alam niyo po, dapat paghandaan natin yung kamatayan natin. Dapat paghandaan natin yung pagharap natin sa hukuman ng Diyos, kasi darating ang araw na tayo pong lahat dito ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sabi po sa Roma chapter 14 verse 11 to 12, sabi po doon, ang lahat ay luluhod sa harapan ng Diyos at ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Panginoon. Darating ang panahon na yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito ay ihaharap natin sa Panginoon at doon tayo hahatulan kung tayo ba ay para sa langit o para sa impyerno. Mga minamahal kong kapatid, meron pong panawagan ng Diyos sa bawat isang naririto. Manumbalik na tayo sa Panginoon hanggat buhay pa tayo, hanggat malakas pa tayo. Pagsisisi
Pagpurihan na natin ang ating mga kasalanan sapagkat sinasabi ko sa banal na kasulatan sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Sabi po doon, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? May mga tao pong naniniwala na ang lahat ng tao sa langit mapupunta. Gusto natin sa langit tayo mapupunta, pero malinaw doon na ang mga makasalanan, ang mga taong ayaw magsisi sa mga masasamang gawain ay hindi magkakaroon ng parte o bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, mayroong nakasulat sa Biblia. May mga kasalanan nakasulat sa Biblia na siyang magpapahaba sa tao. Binanggit po doon ang pagiging mandaraya, sinungaling, pakikiapid, pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagpatay, paglalasing, lahat po nakasulat sa Biblia. Yun yung mga bagay na dapat sa likuran ng tao kung gusto niyang magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak sa impyerno. Kaya naparito si Kristo 2,000 years ago sa sanlibutan para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Subalit, kung ayaw, kung patuloy natin patitigasin ang ating puso at i-reject ang panawagan ng Diyos sa buhay natin, choice na po natin yun kung mapapahama tayo. Mga kapatid, let us all repent and return to God. Sabi po sa Mark chapter 1 verse 15, sabi ng Panginoon, the time is fulfilled, malapit na ang kaharian ng Diyos. Tayo po ay magsisina sa ating mga kasalanan at panampalatayanan natin ang magandang balita na nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan. Alam niyo po, kung ibibigay natin sa Diyos yung buhay natin, ipapagamit natin ito sa Kanya, hindi po magiging sayang ang buhay natin. Kailan lang magiging sayang ang buhay natin? Magiging sayang lang ang buhay natin kung hindi natin ito ipapagamit sa Panginoon. Kasi sabi ni Jesus sa John 15:5, sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya alam niyo kung sino ang pinakakawawang tao na napupuhay sa buong daigdig, sa sanlibutan nito, hindi yung mga mahihirap, hindi yung mga taong walang pera. Ang pinakakawawang tao na napupuhay sa mundong ito ay yung mga taong walang Diyos na kinikilala sa kanyang buhay. Alam niyo po, lahat ng pangangailangan natin sa mundong ito, matatakbuhan lang natin yan sa Panginoon. Kung naghahanap ka ng kapayapaan, kung naghahanap ka ng kaligtasan, kung nais mong maayos ang buhay mo, kung gusto mong makalaya sa mga bisyo, kung gusto mong maging maayos ang pamilya mo, lumapit ka sa Panginoon Hesukristo dahil siya po ay may kapangyarihan na baguhin at ayusin ang mga pamilya at buhay na sinira ng dyablo. Again, mga minamahal ko kaibigan, mahal tayo ng Diyos, mahal po kayo ng Panginoon. Isa lang ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Pagsisihan natin ang ating mga masasamang ginagawa. Panumbalik na tayo sa Kanya. Ialay na natin sa Diyos ang ating buhay. At ipagamit na natin sa Kanya ang mga nagtitila nating oras at panahon. Hanapin po natin ang tunay at totoong Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos na nasa langit. Diyos na Espiritu. Yun po ang hanapin natin. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah, kung hahanapin natin siya ng buong puso, siya'y ating matatagpuan. So bago kami umalis sa lugar po ng Citrus, dito po sa lugar nito, nais namin mag-iwan ng maikling panalangin para
para po sa ating lahat. Salamat po at ipagpahumanhin niyo po kung kami ay nakaabala sa oras na ito. God bless po sa ating lahat.